Maligayang pagbabalik mga binibini at ginoo. Ngayon, ang ating bisita ngayon ay si Itachi. Ang ating pag-aaralan ngayon, Itachi, ay tungkol sa tula. Ang tula o panulaan ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin ng makata o manunulat nito. Elemento ng tula. Sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Sukat. 1. Wawaluhin. 2. Lalabindalawahin. 3. Lalabing-animin. 4. Lalabing-waluhin. Saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya or taludtod. Saknong. Dalawang linya or couplet, tatlong linya, tercet, apat na linya, quatrain, limang linya, quintet, anim na linya, sestet, pitong linya, septet, at walong linya, octave. Tugma. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing tunog. Tugma. Tugma sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala. Mapapansin natin sa tugma sa patinig, ang dulo nito ay ang mga patinig. So ano nga ba ang mga patinig? Ito ay binubuo ng A, E, I, O, U. So dapat pare-pareho po ang dulo ng salita ng ating tula na patinig. So maaring ito'y dalawang letter A, dalawang letter I, at iba pa. Tugma. Tugma sa katinig. 1. Ba, ka, da, ga, sa, ta. Halimbawa, malungkot, balikan ang taong lumipas nang si Jacinta ay kinapuspalad. Mapapansin natin ang kulay ube o violet na salita ay lumipas at palad. Ito ay kabilang sa tugma sa katinig. Ang dulong salita ay letter S, nang lumipas at ang palad ay letter D. Kariktan ay mga salitang ginagamit upang magpasaya o magbigay sigla sa damdamin ng mambabasa. Ay tumutukoy sa tahasang pagtukoy sa mga bagay na binibigyang turing sa tula. Para sa pangkatang gawain, panuto gumawa ng isang saknong na tula tungkol sa edukasyon at lapatan ito ng tono. Hanggang sa muli, paalam!